For today's video guys, aalamin natin kung tama pa ba ang binibigay na reading ng ating insulation tester. So, uh, magme-measure ba tayo o mag-i-insulation tester? So, ito ay Megger na brand o literal na magme-measure tayo ng resistance. So, nang hindi ng insulation ang i-measure natin yung resistance, known value ng resistance, hindi yung insulation I should say. So yon, mag-i-insulation tester tayo. Yung iba kasi is magme-measure since yung nauna siguro ito na brand yung Megger, kaya nakasanayan na nilang mag-measure. So kahit anong brand pa yan, ang tamang term is mag-insulation tester tayo. Yon. So set natin sa ating 50 volts range o 100 volt range na lang. So ayan, tapos pipindutin natin yung ito test nya. So zero resistance. Okay, test tayo is 0.01. so anong unit? Ano to? So 0.01 mega ohm. 0.01 mega ohm. So masyadong zero resistance. 0.01 mega ohm, meron siya agad error. 0.01 mega ohm at zero resistance. So apply naman tayo ng 1 mega ohm. So 1 mega ohm, 1.01 mega ohm, 2 mega ohm 2.00, sa 3 mega ohm 3.00. buhatin ko na lang, nakita yan. Sa 4 mega ohm 3.99 mega ohm na siya. Sa 5 mega ohms and so on. So 8 mega ohm, 9. So sa increment naman ng 10 mega ohm, tignan natin. So yung 10 mega ohm is 9.94 na, re-reflect. So yan, 20 mega ohm, 30 mega ohm, 40 mega ohm is 40.1, yung 50 mega ohm is 50.2. Try natin sa 8 mega ohm. So 80 mega ohm is 80.6. Yung 100 mega ohm, kaya try natin sa 100 mega ohm. So 101 mega ohm. So nagbago na, 1 na yung resolution. So sa 2 mega ohm, ayan, 203 na. Kung sa 7 mega ohm,